Ako si Jian Hua, 25 taong gulang, may ugaling lobo. Sa akin pero hindi materialista, malibog pero konserbatibo. Kahapon, nasipa ko ang itlog ng 2 lalaki. Ang una, si Manager Wang Ting. Ako ang number 1 sa Celes, bakit mo ako tatanggalin? Ong tap ong mo. Kung sumunod ka sa akin, hindi ka mawawalan ng trabaho. At tataas pa ang sahod mo. Nabaliw ka na ba? Aray. Ang pangalawa, si Boyfriend Dingley. Ang dami kong kaibigan, pero ang pinakapangit ang pinili mo. Hua-hua. Tunay ang pagmamahalan namin ni Xiaofang. Aray. Ipakasal si Jian Hua sa tangang yon. At aangat ang pamilya natin. Ngayon, papasipa na ako ng pangatlo. Kahit pangit at mahirap na pastol. At may dalang pasanin, pero 50K ang dowry na ibinigay niya. Tama, pambayad yan sa dowry ni Xiaozong. Para matuloy na ang kasal ni Xiaozong. Ang pangit nito, baka ayaw ng ate ko? Siyempre ayaw. Akala nyo ba? Pwede pa rin magbenta ng anak sa modernong panahon? Anak, kailangan ng 50K para sa kasal ng kapatid mo. Isakripisyo mo naman ang pamilya. Naibigay na kay Xiaozong ang 50K. Kung ayaw mo, ikaw ang magbayad. Ete, mula pagkabata, wala ka namang naitulong sa pamilya. Hindi ka naman pinalaki ng libre ng pamilyang Jian. 2 buwan nang di nababayaran ang gamot ni Lola. Kung di ka magpakasal, mamayang hapon, tatanggalin ko ang suporta sa Lola mo. Tay, si Lola ang tunay mong ina. Ganon din ba ang iniisip mo? Naubos na ang ipon ni Lola para sa pag-aaral mo. Ikaw na bahala kung ililigtas mo siya o hindi. CJ, ang babait ninyo. Pakakasalan ko siya. Papakasal ako. Aray. Anak ko, kasalanan mo ito. Walong haya. Gusto mo bang mawalan ng apo ang kapatid mo? Ikaf. May mga magulang na tunay, may mga hayop lang. Hey. Matanda, pangit, ulila, at may anak. Ano nang ginagawa mo? Maliit pa siya. Kahit gutumin. Sinaktan mo pa ng malupit. Asong ulo ka ba? Oy, Zeno ka? Lumabas ka. Kung makikialam ka pa, papakawalan ko ang aso ko sa'yo. Sa mga dokumento ng kasal, hindi ba sinabi wala siyang mga magulang? Sino ba itong matandang ito, ang lakas ng loob dito sa bahay? Sabi niya na Hianji. Maghahanap daw siya ng bagong nanay para sa akin. Ikaw ba yon? Yung matanda nasa labas nag-aalaga ng baka, tapos yung bata sa bahay inaapi. Dahil sa dowry, tulungan ko na siya. Ako ang papakasal kay Hiansi. Mula ngayon, ako na ang magiging nanay mo. Huy. Ikaw, S.I. Hianji? Yung magiging asawa mong taga-syudad, mukha ka namang, hindi naman ganon kaganda. Hindi importante kung ano itsura ko, ang importante. May kasunduan kami ni Hiansi at ang anak namin. Hindi mo pwedeng saktan. Ako ang tita ni Hiansi. Siya mismo ang nagimbita sa akin para alagaan ang bata. Ikaw na hindi pa man lang nakakapasok sa pinto, ang lakas ng loob mong makialam sa akin. Ibigay mo sa akin ang bata, ibigay mo. Aray, ikaw na maliit, sinaktan mo ako? Sasabihin ko sa'yo, ako ang nakatatanda kay Hianji. Hindi man lang nahawakan, nagpanggap na natumba. Ang galing mong magdrama. Hintayin mo lang ako, ang lakas ng loob mo. Hindi kita patatawarin. Lakas ng loob mong lokohin ako. Tara, tikman mo ito, ang sarap. Ang ganda, halika. Ipapakita ko sa'yo ang mga kambing namin. May mga kambing pa? Ang cute naman. Lumabas ka riyan, ang lakas ng loob mo. Ay naku, hindi pa ba tapos to? Itong matanda, araw-araw may problema. Naku, hayop talaga. Ano ba, ang laki mo naman. Ikaw yung nanakit sa nanay ko. Ano, sa liwanag ng araw, gusto mo pang manakit? Oo, sasaktan kita. Anak, saktan mo ito, tanggalin mo ang bato niya.
Aray, lalaban ako sa'yo, hayop ka. Anak, saktan mo siya. Aray! Okay ka lang. Ang gwapo mo. Aray. Gwapo, okay ka lang. Ang tapang, ang gwapo. Kung kasing gwapo lang sana ang lalaki ko. Handang-handang magbigay ako ng 500 para pakasalan siya. Hey kuya, hindi kita sinasadya. Siya ang gusto kong saktan. Asawa ko siya, lalong hindi mo pwedeng saktan. Heyansi, ang aking magiging asawa. Siya yung matandang lalaking nag-propose sa akin. Breve. Jackpot sa kasal. Pahinga muna ako. Siya yung unang nambuli sa nanay ko. So, gusto mo ng away? Ayoko makipag-away yo. Wow, ang pogi. Crush na crush. Umatras ka, baka masaktan ka. Hindi kita natatakot. Hala, Anak, bilis, tumayo ka. Di natin kaya yung cute na yun. Takbo na. Hintayin Montag. Sa abis na to, di na ako magtatrabaho o magbabayad ng utang. Pakakasalan ko na to. Utang na loob, ibibigay ko ang sarili ko. Si Heyansi ang nanalo. Aray, Yeah, ore. ang lupit ng hayop na yun. Hinamak ang lalaki ko, hahanapin ko pamilya niya. Huwag na. Di na natin sila papansinin. Buti na lang cute siya. Naku, may gamot ako sa baul. Pahiran kita. Huwag, matigas ang katawan ko, di kailangan ng gamot. Naku, dahan-dahan. Ngayon ang sumakit. Kanina ang tapang mo. OPO, nay. Naku, bata, tigil ka sa kalokohan. Di ko inasahan darating kaagad. Sa kwarto mo muna matulog ngayong gabi. Dapa, papahiran ko likod mo. Pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Ang ganda ng katawan. Swerte ko. Teka, Jianhua. Dapat mahinhin ka, gamot muna. Heyansi, nagastos ko na ang dowry. Para sa'yo yun, gastusin mo kung paano mo gusto. Bago ako pumunta dito, ayoko talagang pakasalan ka. Kung ayaw mo, okay lang. Ituring mo na lang na hiniram ang dowry. Kapag may pera ka na, saka mo bayaran. Ha? Pwede palang di magpakasal? Ang bait naman ng pastor. Talagang papayag kang di ako magpakasal? Ang bawat pagkikita ay regalo ng langit. Kung di tayo mag-asawa, maging magkaibigan na lang. Pwede ka munang tumira dito. Kung di mo ako gusto, hanapin mo ang tunay mong mahal. Pero nang dumating ako dito, nagbago ang isip ko. Sa tingin ko, Pwede rin tayong magligawan muna. Sabi ng nanay ko, pag tinanggap ang dowry tapos magliligawan, parang manyak daw. akala mo bobo yung pastor, matalino pala. Ayoko. Diretso na lang pakasal sa'yo, parang may kakaiba. O kaya, pwede muna tayong mag-try ng live-in. Live-in? Hindi kailangan yan. Matulog ka na, may regalo sa kabinet. Huwag kang magmadali, kailangan muna ng kasal bago ang wedding. Ha? Hoy, itong nag-aalaga ng baka, akala mo virgin pa. Para bang ako yung manyak. Parang gusto ko siyang saktan. Ang ganda. Kumain ka na.
Ang bagal Montag. Bakit ka nandito ulit? Hoy, ako ang ate ni Hyansi. Dito ako para mag-alaga ng bata. Huwag mong sabihing hindi ka pakasal. Kahit si Hyansi, hindi niya ako mapapakialaman. Hindi ba ito bahay ni Hyansi? Hindi ka niya mapapakialaman? Yang taga-siyudad na, yan, wala namang alam. Sasabihin ko sa'yo, ang mga magulang ni Hyansi at ang kuya niya, patay na ngayon, Ako ang ate ni Hyansi. Si Beijing ang may hawak. Ah, gets ko na, kayo ang right hand ng may-ari. Ako yung palamuning kapatid, binili lang nakabit. Dito, kailangan sumunod sa'yo. Gets ka o. Maghugas ka ng plato. Hoy matandang to, ang bilis umarte. Yan ang papakain mo sa bata. Kahit baboy ayaw nun. Kung ayaw, edi huwag. Isang babae lang yan. Anong pakiramdam mo? Ikaw, Wala naman si Hyansi sa bahay. Para kanino ka nagpe-perform? ilabas mo yung dumi sa bibig mo. Mamaya, lulutuan kita ng masarap. Huwag mo siyang pakinggan, kain ka. Hoy, huwag ka nang maghanap. Kalahating pakete lang ng pansit ang meron. Isang pechay. Hoy itong nag-aalaga ng baka, biglang naglabas ng 500 ni na dowry. Wala nang natira sa bahay. Ha? Pasensya na, 2 bowl lang ang naluto. AME, kumain kang mabuti. Maraming trabaho sa ranch. Huwag kang magreklamo. Ang sarap. Burp. Hoy taga-siyudad, pumutol KNG kahoy. Marami pa naman dyan. Kapag sinabi kong pumutol ka, pumutol ka. Bakit ang dami mong sinasabi? Gusto mo maging babae na may-ari ng pastulan? Ay, hindi mo kaya. Kahit pagsibak ng kahoy hindi mo magawa? Eve, sinong minamaliit mo? Tiate. Sige na, hindi talaga ako magaling sa pagsibak. Hoy, saan ka pupunta? Pinapasibak mo ako ng kahoy, gusto ko naman pasibakin kita. Dadalhin ko si Duo mamili ng masarap. Bumalik ka. Kapag hindi mo sinibak lahat ng kahoy na iyan, at hindi pinakain ang mga hayop, AME, hindi ka lalabas ng bahay na to. Kung hindi, babaliin ko mga binti mo. Lola, nakalimutan mo yata ang isang napakahalagang bagay. Ano yon? Hindi pa ako kasal. Bisita ako ng pamilya ni Hyansi ngayon. Ikaw nakatulong, pinapagawa mo sa bisita. Sino ka ba? Sibuyas ka ba? Ikaf. Sibuyas, malaking sibuyas. Ikaf. Nay. Kung ayaw mong pakasal, umiyak ka na lang. HMP. Matandang bruha, binigyan mo ako ng hamon? Di hindi na ako magpapakumbaba.
Ay, aray. Ang puti at kinis, ang ganda mo talaga. Oy, tanga. Yan ang babae ng amo natin. IKFBA ang ate? Hinahanap mo si boss? Hindi pa naman. Nasaan siya? Ay, SA likid. Ayusin niyo muna yan, luto ako mamaya. Ay, Tang Stern K. Naliligo si boss? Ano BA ala Montag? bigyan natin ng pagkakataon si boss. Kapag masaya siya, baka ibigay sa kin yung bagong panganak na tupa. Kaya Montag yan boss. Asawa ko naman siya. Ano ba tong hiya-hiya? Ay, huwag. Ang wild naman. Hindi pa ako handa. Nasugatan ka. Bakit ako nagdugo ng ilong? Nakakahiya. Ang ganda mo sa suot mo. Mas maganda ba ako kaysa sa mga dalaga sa baryo nyo? Ay, ibaba mo ko. Bago tong damit. Ay, Nasa grassland tayo, dapat malaya, dapat matapang, dapat masaya. Dapat masaya. ibaba mo ko. Putang inang dingli, natulog sa kaibigan ko. Jaeans Hong, hayop ka. Ibenta mo yung 500 sa akin. Lumapit ka rito, Jaeans Hong. Hindi ikaw si Jaeans Hong, mas gwapo ka sa kanya. Ikaw si Hyeansi, hehe, tagapag-alaga ng baka. Ayaw sa akin ng kumpanya ng magulang ng boyfriend ko. Tagapag-alaga ng baka, hindi ka rin ba sasama sa kanila? Hindi. Ang bait mo. Ang ganda mo. Nako, blackout. Kagabi ba natulog ako sa tagapag-alaga ng baka? Gising ka na. Ikaw, hindi ba nakaupo ka lang sa sahig buong gabi? Natakot ako baka masuka ka at malunod, delikado. Pero hindi dapat sa sahig, ang lamig. Probinsyano, matibay. Kukuha ako ng gatas ng kambing para sa'yo. Ay. Probinsyano, matibay.
Umupo ka dyan, masahehan kita. Boss, kambing ni Mises. Aray, kuya, bakit hindi ka una makita? Ay naku, Aray, nasaan ang pinto? Bumalik ka. Babalik ko sa iyo ang 500 ni na dowry. Sabi ko na hindi ako naghihikahos, hindi ako nagmamadali. Huwag kang magpanggap na mayaman. Anong kayamanan meron ka, tagapag-alaga lang ng baka? Tingnan mo dyan. 13,000 baka lahat sa amin. Mahigit 1,000,000. 20 pugi ang isang baka, 4 na pugi ang dalawa. Bilyonaryo ka pala. Hindi naman may kasabihan, milyonaryo lang. Hindi kasama ang balahibo. Pero meron kaming ilang milyon. Ang yaman mo pala, bakit ka nagpapanggap na mahirap? Napapanggap na mahirap. Hindi naman. Pansit na lang at repolyo ang meron sa bahay. Si Duo, puro itim na tinapay lang ang kinakain. Ganyan ka ba mag-ama? Ito, Gets ko, dahil babae si Duo, di ba? Gago, pamilya mo mga gago. 20 ang binibigay ko kay Tita Sang para sa pagkain. 20 isahod, paano hindi mabusog si Duo? Tutu, Si Xiao Duo ay anak ng aking pumanaw na kuya. Pero siya ang buhay ko. Paano ko siya pababayaan? si Zhang Shen na matandang babaeng ito. Tiyak na ninakaw niya ang pera. Sandali, sinabi mong anak ng kuya mo si Xiao Duo. Ayon sa tradisyon ng Tao Yuan Village, kapag namatay ang kuya, si Xiao Duo ay magiging anak ko na. Ikaw, hindi ka pa nagpakasal. Hindi pa nga ako nakahawak ng babae, magpapakasal pa ba? Berhen. Huwag kang makialam. Anong berhen? Seryosong usapan ito. May traitor sa pamilya, hindi ito biro. Dapat tayong magplano ng maigi, hulihin natin siya sa akto. Ang mga bagay sa bahay, babae ang masusunod. Sundin mo lang ako. Ang unang itataga ko pagpasok ay sa matandang babaeng sakim na ito. Magluto ka. Puro gulay lang ang binili, walang karne. Pastulan ito, hindi lungsod. Dito, mas mahal pa ang gulay kaysa karne. Kahit mahal, gulay pa rin yan. 20-30 piso lang ang maximum. Magkano ang nagastos mo? Naku, umuwi na si Xiaohe. Ay Sigsh, magluluto na ako. Teka, hindi mo pa sinasabi ang presyo ng gulay. Pakialam Montag? Gusto kong malaman. Xiaohe, ang mahal na ng gulay ngayon. Itong kaunting gulay, 200 piso. Hala! 10 beses ang taas? Hindi lang mabilis ang pagtaas, kundi sobrang labis na. Ikaw na tagalungsod, alam mo ba ang presyo ng gulay sa pastulan? Kung hindi ko alam, magtatanong ako. Heto, ito ang presyo ng 3 tindahan na pinagbilhan mo ngayon. Ang kabuang gastos mo ngayon ay 2 piso at 88 sentimo. Ikaw hinabol mo ako. Xiaohe, hindi naman ako araw-araw na bumibili ng ganito karami. Minsan, bumibili rin ako ng karne. Sino ang nagsabing mas mahal ang gulay kaysa karne sa pastulan? Yung mahal na karne ang binibili ko. Ang pinakamagandang klase ng karne ang binibili ko. Xiao Duo, nakakain ka na ba ng karne sa bahay? Gulay para sa matatanda, karne para sa matatanda, tinapay lang para kay Xiao Duo. Huwag ninyong paniwalaan ang sinasabi ng bata.
Aminin mo, ang pera na ibinigay ni Hiansay sa iyo. Saan mo ginastos? Baka naman. Napunta lahat sa iyong tangang anak. Ikaf. Hoy, Xiaohi, huwag kang makinig sa sinasabi nitong maliit na kit. Wala akong ginawa, wala talaga. Tita Zhang, magkakamag-anak tayo. Huwag na nating pag-usapan ang pera ng gulay. Ay naku, Kite, sinabi na ni Xiao, hinahuwag na itong pag-usapan. Zeno, kabe a? Hindi ka na kailangang bumalik. Ha? Ano? Gusto mo akong tanggalin? Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ko pa bang ulitin? Bukas, huwag ka nang pumasok. Ah, naiintindihan ko na. Nagtutulungan kayong dalawa. Niluloko ninyo ako, matandang ito? Ayaw lang naming maloko ng iba. Tita Zhang, huwag kang magulo. Mabuti, kasama mo pa ang isang dayuhan laban sa akin. Sasabihin ko sa iyo, wala kang saysay. Hanggat hindi nagsasalita si Beijing, walang makakapagpalayas sa akin. Sige, tawagin mo siya. Hindi mo ba iniisip kung sino si Beijing? Nanay siya ni Xiao Duo, ginaganito mo ang anak niya. Magpapalakpak pa ba siya para sa iyo? Hindi ba't papatayin ka niya? Mabuti pa kung ipapadala ka sa reinkarnasyon. Ay naku. Hoy, Xiaohi. Xiaohi, ako ang may kasalanan, pakiusap. Naging sakim ako sa pera, pakiusap. Huwag mong sasabihin kay Beijing, ha? Pakiusap. Umalis ka na. Cute. Nanay, gusto kong kumain ng karne. Sige, lulutuin ko na ngayon ang karne para sa iyo. Genhua, libre ka ba? Pasok ka. Ako, gusto kitang hingan ng pabor. Ang dami. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako basta-bastang tao. Babalik pa si Beijing pagkatapos ng ilang araw. Tinanggal na rin namin si Tita Zhang. Kailangan ng tao para mag-asikaso sa bahay. Pwede bang? Ay naku. Gusto mo lang akong magtrabaho sa bahay mo bilang katulong, di ba? Dahil sa relasyon natin, hindi na kailangan ng bayad. Hindi pa natin tiyak ang relasyon natin. E di, tiyakin natin ngayong gabi. Hindi, huwag na kitang istorbohin. 20,000 para sa gulay. 30,000 para sa sahod, kunin mo. Ay, walang bawal dito, dapat malaya at matapang. Dapat malaya at masaya. Ate, matapang na ako, pero ikaw ang takbo ng takbo parang kuneho. Nakakapagtaka, hindi ba't lahat ng lalaki sa probinsya ay malalakas ang loob? Baka hindi niya gusto ang tipo ko. Baka kailangan kong magpa-enhance ng mas malaki. Ay, ikaw talaga ang magaling kahit anong laki may nagmamahal. Hoy, cute, ikaw pala yan. Mommy, ang bango mo. Ang tamis ng dila mo, araw na, gising na. Si Hayansi naghanda ng almusal. Naku, kagabi lang tumanggap ng pera, ngayong umaga tamad na. Parang binibigyan mo ng problema ang boss mo. Kane na Teo. Ibaba mo yan. Boss, upo ka, ako na bahala. Hihihi. Kain na, pagkatapos mag-drive tayo papunta sa bayan. Bumili tayo ng maraming gamit. CJ. 30 isang buwan, unang araw ng trabaho, 2 chopstick lang ang inayos. Nagtatrabaho kay Hiansi.
Talagang trabahador ang kaluluwa, trabaho hanggang maging boss. Malas, nag-honeymoon pa ako. Nakita ko pa siya. Malas, nag-honeymoon pa ako. Nakita ko pa siya. O kaya, lumipat tayo ng iba. Bakit? Tayo ang nauna, siya ang dapat umalis. Ay, narinig ko, nagpakasal siya sa isang matandang nag-alaga ng baka. Diborsyada pa at may anak, dati ayaw kong maniwala. Ang saklap naman yan. Pinahospital kanya ng 2 linggo, naawa ka pa sa kanya? Hindi pwede, gaganti ako. Ay, hindi naman kailangan yan. Ale, Ay, sorry, Yinhua, bakit ka nandito? Ang coincidence naman. hindi ba't restaurant ito? Bakit ang lakas ng amoy ng green tea dito? Ay, nakapag-asawa ka na pala sa probinsya. Bakit ganito pa rin ang ugali mo? Nagiging stepmother ka ba? Araw-araw may inis, walang mapagbuntungan? Ang anak ko ay napakabait, komportable ako bilang stepmother. Sa tingin ko, nag-ilusyon ka lang, dati ka pa ganyan. Ayaw mo sa ganito, sa ganyan, dapat lang. Nag-asawa ka ng matandang nag-alaga ng baka. Ano ba yan? Ang matanda kong asawa, medyo kulang ah. Pero itong mukha, pangangatawan at dating. Mabuti pa sa akin, kahit itaboy ayaw umalis, wala akong magagawa. Wala na tayong magagawa, ito na lang ang gagamitin. Gwapo ka man, wala ka namang ibang trabaho, kundi mag-alaga ng baka. Sasabihin ko sa iyo, si Dingley ngayon ay nasa malaking kumpanya na, kumikita ng milyon kada taon. Ikaw pala yung dingli na nambuli sa kanya. Guys, Ikaw pala yung dingli na nambuli sa kanya. walang kwenta yan, hindi siya worth it. Para sa'yo, worth it ang lahat. Ha? Kung ilang luha ang pinalabas mo sa kanya, ganoon din ang dugong ilalabas ko sa'yo. Tang A, tumawag ka na nga ng pulis. Papakulong ko siya. Ine, sasabihin kong ikaw ang nahulog, naniniwala ka. May CCTV dito. Huwag kang magsinungaling. Ay si, Abu, burahin mo ang video. Huwag kang mag-alala diyan. 10 minuto pa. Suntukin siya. Hindi pa ako nagsasawa. Putangin ng pastor ka. Hindi ako naniniwala na makakayanan mong kontrolin ang lahat. Pastor lang ako, hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Abu, sabihin mo sa buong bayan. Walang dapat magbenta sa kanya. Makinig kayong lahat. Kung sino man ang magbenta sa dalawang ito. Kalaban niya ako, si Hyansi. Naiintindihan nyo? Ngayon din, umalis kayo. Ibabalik ko ng 10 bises ang binayad nyo sa accommodation. Alis, walang kwentang babae. Sabi ko nga, kumain na lang tayo ng tahimik. Naghanap ka pa ng gulo. Ngayon, tingnan mo. Hihintayin kita. Ano ba yung iniinom mo? Paano kung makulong ka talaga? Kung makulong ako talaga, maghihintay ka ba sa akin? Sino ka ba? Wala akong pakialam sa iyo. Galit ka. Hindi naman. Friends lang naman tayo kung hindi ka maghintay. Okay lang. Tang-i, kaya ka single, hindi mo talaga naiintindihan ang mga babae. Pupunta na ako sa ranch, mamaya na lang umuwi. Ang yabang mo ha, Hyansi. Ha? Oy, busy. Pasensya na, tuloy lang kayo. Hinto. Ikaw, S.I. Jianhua? Tungkol sa amin. Hindi ba sinabi sa iyo ni Hyanshi? Ang tanga mo naman, paano mo itatago ang ganitong bagay? Anong kinalaman ko sa inyong dalawa? Siya, asawa ko ako. Ako ang tunay na babae sa bahay na ito. Ngayon, lumabas ka. Ate, hindi ako ang dapat lumabas dito. Kundi ikaw. Respeto ko ang tradisyon nyo. Wala akong problema kung ikaw ang masusunod. Pero si Hyansi, ako lang ang dapat may-ari niyan. Halika. Pakakasalan kita, papayag ka ba? Ikakasal lang ako sa'yo. Sabi ni Hyansi sa amin, ako lang ang pakakasalan niya. Gusto mong agawin ang lalaki ko? Sa susunod na buhay na lang.
Huwag mong isiping hindi ko alam na wala kang kwenta ang buhay mo sa lungsod. May pasyente pa sa ospital na walang katapusang gastos. Kaya't pagkatanggap mo ng 500,000 bilang dowry, sumunod ka agad dito. Ikaf. Walang ibang hinahanap kundi ang kayamanan ni Heianji. Gusto mong maging reyna mula sa dukha. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ko. Masasabi pang napakahirap. At ang pamilya ko, talagang ganun ang plano nila. Pero kung sasabihin mong naghahanap ako ng mayaman para yumaman, maliit na tingin mo sa kote. Hindi dowry ang habol ni Jenhua. Nagbayad siya ng utang. Nagbayad ng utang. Bakit siya mismo? Ang pumunta sa bahay natin. Heianji, huwag kang magpapaloko sa kit na to. Maraming daya ang mga tagalungsod. Ang dami. Pakakasalan ko siya dahil mabuti siya sa akin. Dahil buong puso niya akong pinoprotektahan. Ang ganda ng salita mo, parang kanta. Kung magiging dukha si Heianji, pakakasalan mo pa rin ba siya? Kung magiging dukha si Heianji, pakakasalan mo pa rin ba siya? HMP, Ikaf, kung pakakasalan mo itong tagalungsod, palalayazin kita, at wala ka nang matitira sa huli. Pakakasalan ko siya. Ziga, ayos, Zana. Maalala ninyo ang sinabi ninyo ngayon. Kapag nagsisi kayo, huli na ang lahat. Umalis ka diyan. Ano ang tingin mo? Nanghihinayang. Alice, sundan mo siya. Hindi nagkakamali ka. Nag-aalala lang ako, baka gusto ni ate na maghiwalay. Maghiwalay? Hindi ba't maganda yun? Maghiwalay na, wala na siyang pakialam sa atin. Talagang magiging dukha ako. Grabe, seryoso pala. Di, ikakasal ka pa ba? Hindi. Talagang hindi. Paalam. Ikaw, ano ang tingin mo? Hindi ako nagbibiro. Are, ano nang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ayaw ko magpakasal. Ate, huwag kang matakot, nandito na ako. 8. Nasa ka? Bakit hindi kita makita? Kuya, Pekingan Montag muna ako. Parang may masamang mangyayari. Ano yan? Tinawag ni Beijing si Lifugi. Sabi, check your young accounts. Gusto niyang maghati talaga ng ari-arian. Ha? Hati NG Ariarian? Kuya, kailangan kitang makasama. Kuya, Grabe yung babeng si Beijing. Jenhua, pwede ba akong humingi ng tulong? Ako? Anong may tutulong ko? Tingnan mo yung mga kontrata. Ha? Tingnan ang kontrata. Di ka marunong magbasa? Hindi yung partnership ng ranch sa abroad. English ang gamit sa kontrata. Si Beijing ang laging nag-aasikaso nito. Gusto ko munang malaman. Milyonaryo, di marunong mag-Ingles? Talagang talento. Para lang paglingkuran yung bossing na di marunong. Kumusta? Malaki ang problema. Kahit di ko gusto si Beijing. Pero aminado ako, lahat ng kontratang napag-usapan niya. Perpekto, nakakasatisfy sa client at kaya nitong ay maximize ang kita ng ranch. Maganda yun ah. Bakit mo sinabing malaking problema? Di talaga maintindihan ng mga nag-aalaga ng baka ang bata sa trabaho. Habang mas malapit siya sa client, mas mahalaga siya sa ranch. Mas di natin siya kayang bitawan. Kung hihiwaluin natin siya, bababa ang kita natin ng 2-3. Di mas kaunti ang kikitain, kaya naman yon. Kuya, 0 milyon kada taon ang mawawala. Pero meron pa tayong 5 milyon, sapat na yun para sa atin. Ganun ba ang pagkukompute? Bakit ka mag-settle para sa mas kaunti? Di importante ang pera, ikaw ang importante. Basta makakasalan kita. Okay lang. Ako, di okay. Di wag na lang maghiwalay, pero kailangan mong magtiis. Heianji, hindi ka ba natatakot? Paano natin pag-ahesyan? 7 araw, akin lahat. Paano natin pag-ahesyan? 7 araw, akin lahat. CJ. Ano-ano nang gagawin mo? Magpakasal. Nababaliw ka ba? Dito sa tent? Nasa grassland tayo, tent ang pinaka-appropriate. Ha? Di ka naman ganyan dati ang reserve mo. Ngayon parang gutom na lobo ka na. Dati, di mo naman balak pakasalan ako, kaya di kita pwedeng hawakan. Pero ngayon, pumayag ka ng pakasalan ako, akin ka na. Hindi rin pwedeng dito. Saka,
Heyansi, bakit ka hinimatay? Tulong. May tao ba dyan? Ate, ano ang ginangyari? Ang bilis mo naman dumating. Kuya, hindi ako nakinig ng patago. Ay kuya, huwag mo akong habulin. Ay naku, kuya. Yinhua, papasukin Montag ako. Huli na, matutulog na ako. Kuya, huwag mo akong habulin. Ay naku, kuya, mali na ako. Ay naku. Baying, yung maliit na yan. Kay Xiaohe, hindi ko alam kung anong pampagana ang binigay niya. Ay naku. Leiting may dala-dalang merienda. Ginagay ko na ang duwa-duwa natin. Ngayon, ang duo-duo natin. Ayaw nang kumain ng maayos. Anong gagawin natin? Meron pa palang ganito? Ay naku, hindi lang siya nandadaya. Sabihin ko sa'yo, pag sinita ko, ay, sinasaktan pa niya ako. Nagrereklamo pa kay Xiaohe. Baliktad ang kwento. Pinapalayas pa ako ni Xiaohe. Beijing, hindi mo pwedeng payagan ang ganitong tao. Na pumasok sa bahay natin. Naglakas loob pa siyang manakit. Akala mo ba may-ari ka na ng bahay? Ay naku. Baying, mag-ingat ka. Ngayon, si Xiaohe ay sumusunod sa kanya. Baka magtulungan sila. Ay, lokohin ka. Malas Montag naman. Tita. Bukas, papuntahin mo si Tito at Tita para maging saksi. Bukas, maghihiwalay na tayo. Ay naku, huwag naman. Kung gusto niyang sirain ang pamilyang ito, edi palayasin ko silang lahat. Tigil. Pwedeng pumasok si Heyanshi. Ikaf, hindi. Bakit? Ito ay pulong ng pamilya, isa kang dayuhan na hindi pa kasal. Walang karapatang pumasok. Siya ang babae ko, hindi dayuhan. Hindi pa rin pwedeng pumasok. Ito si Tito Heda, ito si Tito Heji. Ito si Tita Kilin. Ito si Jenhua, ang taong pakakasalan ko. Ngayong kumpleto na tayo, magsimula na tayo. Ang pagpupulong natin ngayon sa mga nakatatanda ay para lang maging saksi sa paghihiwalay ng pamilya. Para walang magsabing hindi patas ang desisyon ko. Baying Heyansi. Kailangan bang umabot sa ganito? Tito. Gusto talagang pakasalan ni Heyanshi ang tagalungsod na ito. Ayaw naman akong payagang manatili. Napilitan lang ako, wala akong magawa. Magkahiwalay man tirahan, hindi pa rin dapat maghiwalay ang pamilya. Hindi dahil sa isang taong hindi pa naman kasal, ay masisira ang pamilya. Hala, para bang ako ang target nito? Kung ganun ang ibig mong sabihin, hanggat buhay si Beijing. Hindi na makakapag-asawa ulit si Heyansi. Pwede siyang mag-asawa, pero ayon sa tradisyon namin, dapat manatili si Beijing. Kung papayag si Heyanshi, napakasalan ako. Siguradong hindi tayo maghihiwalay. Sayang lang, may ayaw sa akin. Kung maayos ka lang at ginampanan mo ang papel mo bilang ate. Bakit ko kayo ayawan? Pero pinipilit mo siyang pakasalan ka. Sino ba ang makakatiis niyan? May sarili kaming tradisyon. Tiisin mo o huwag kang magpakasal. Mahal ko si Jenhua, siya lang ang pakakasalan ko. Hindi si Beijing. Hianzi, narito lang kami bilang saksi. Sa huli, kayong dalawa ang mag-uusap. Pero hindi ninyo pwedeng isara ang lahat ng posibilidad. Paano na ito? Kuya, huwag mo na kaming kumbinsihin. Kung gusto nilang maghiwalay, hiwalay na. Pantay na hati sa ari-arian. 1/3 lang ng kita sa ranch ang kukunin ko. Heyansi, nakakamali ka ba? Ako ang may hawak ng pamilya. Ako ang magdedesisyon kung paano hatiin. Sige, ikaw na ang bahala. AME, akin na ang lahat ng ari-arian at ranch. Ano? Huwag kang mag-alala bilang pagpapaubaya sa ating nakaraan. Hindi kita lolokohin. Itong bahay ay para sa iyo. Ikakasal ka na rin naman. Hindi naman pwedeng wala kang matitirhan. Parang ang bait-bait mo. Magkano lang ba ang halaga ng bahay na ito? Nga pala, hindi mo na kailangang bayaran ang 500,000 mong dowry. Ituring na lang nating regalo sa kasal. Kailangan pa bang magpasalamat ako? HMP, tinanong kita noon. Kung naghirap si Heyanshi, pakakasalan mo pa rin ba siya? Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti bago ka sumagot. Sinabi ko na sa iyo, gusto ko siyang pakasalan. Hindi dahil sa pera niya, kundi dahil totoong mabuti siya sa akin.
Wala rin naman akong maipagmamalaki, kaya hindi ako takot magsimula muli. Jianhua ako. Huwag kang mag-alala, kahit wala ka ng iba, nandito ako para sa iyo. Ako ang bahala sa iyo. Ang ganda naman. Hindi na kami makikialam sa inyong dalawa. Tita, samahan mo si Duo, alis na tayo. Hindi ninyo pwedeng dalhin si Duo. Masasama kayo, ayaw kong umalis. Hindi ninyo pwedeng dalhin si Duo, Beijing. Hindi mo pwedeng dalhin si Xiao Duo. Ang ayaw mo, itinatapon mo lang. Ang gusto mo, kailangang manatili Heianxi. Ang ganda ng iniisip mo, tara na. Gusto ko si Heianxi, hindi ako alis. Heianxi, ayaw mo na ba kay Xiao Duo? Heianxi, bagong nanay, hindi ako alis. Ako ang tunay mong ina. Xiao Duo, mabait ka. Lalabas ako ng ilang araw. Susunduin kita. Nagsisinungaling ka, hindi ako alis. Gusto kayo SI, Heianxi, gusto kayo. Xiaodu, Umalis ka, mga peking luha. Sino ang maniniwala? Salot, nasisyahan ka ba sa pagkasira ng pamilyang ito? Hoy, isipin mo na mabuti para sa isang tagalungsod. Hindi worth it. Ang mga bagay, hindi pa huling hakbang. Kausapin mo ng maayos si Beijing. pasensya na Heianxi. Okay lang, magiging maayos din ang lahat. Duo, kumain ka na. Ayaw, masamang tiyahin, masama rin si nanay. Batong ito, ano ba sinasabi Montag? Si Heianxi lang ang mabait kay Xiao Duo. Kayong lahat ay masama. Gusto kong bumalik, gusto ko si Heianxi. Gusto ko ng bagong nanay. Zalo. Gusto ko si Heianxi, hindi ako alis. Heianxi, ayaw mo na ba kay Xiao Duo? Ang mga bagay, hindi pa huling hakbang. Kausapin mo ng maayos si Beijing. Wala na akong natitira. Hindi ko kayang mawalan ka rin ng lahat. Ang mga araw na ito sa Taoyuan Village. Ang pinakamasaya kong panahon. Sa loob ng 20 taon. Salamat. Pasensya na, hindi ko inakalang magiging ganito. Hindi lang nawalan ka ng ari-arian pati si Xiao Duo. Pero nandito ka pa kung aalis ka rin. Wala na talaga akong matitira. Kapag umalis ako, babalik ang lahat. Eh ikaw, Wala naman akong natitira. Wala na akong mawawala. hindi mo ba sinabing aalagaan mo ako? Nagbabago na ba isip mo? Talagang handa kang iwan ang lahat para sa akin. Hayop na tagapag-alaga ng baka, kung talagang ganyan ang sasabihin mo. Ayoko na talagang umalis. Huwag ka nang umalis, manatili ka na lang. Ngayon, wala ka ng pera, isa kang pulubi. Kung mananatili ako, ano ang kakainin ko? Ayusin mo ang gamit mo, sumama ka sa akin pauwi. Ha? Anong ha? Ako na ang bahala sa'yo. Pero sasabihin ko sa'yo, ang asawang lalaki sa amin. Hindi basta-basta ang pagiging ganun. Ayusin mo ang gamit mo, tara na't maging asawang lalaki sa amin.
Nasaan ang magarang hanfu na iniwan ni Mama? Yung suot mo, Ano? hindi mo ba ito dinala? Siyempre dinala ko, regalo ko yun. At iyon na lang ang tanging alaala ko. Ay, Heyansi. Hindi. Anong ginagawa mo? Ay, sinong nagsabing pwede mong galawin ang gamit ko? Hoy, nagagalit na ako. Yun ang magarang hanfu ko. Anong ginagawa mo? Ito ang tunay na regalo. Aray, Isama mo na, tara na't maging asawang lalaki sa amin. nitong mga araw na ito, natutulog ako sa ibabaw ng ginto. Hindi ba ito panaginip? Masakit ba? Masakit. Talagang hindi ito panaginip. Tigil na. Hindi ito panaginip, ito ay regalo ni Mama para sa manugang. Hayop kang nag-aalaga ng baka, sabi mo wala ka ng dala. Bakit hindi ka nag-aalala? May itinatago ka palang ginto. Tapos ako pa ang mag-aalaga sa'yo, at gusto mo pang maging asawang lalaki sa amin. Tinatry mo ba ako? Nahihirapan lang ako kung sasabihin ko kay Beijing. Anong nahihirapan? Siyempre hindi sasabihin. Sino ang makakatiis sa ganitong pagsubok? Muntik nang bumigay ang puso ko. Kalmahan mo, huwag muna, may mas mahalaga pa. Meron pa. Pahinga muna ako, kailangan kong kumalma. Ano ito? Gawa mismo ni Mama. Sinabihan niya ako, dapat kong ibigay mismo sa manugang. Ito. Ang mahal naman ito. Hindi naman ito masyadong mahal, pero ito ay pagmamahal ni Mama. Jenhua, pakasalan mo ako. Gusto mo bang bilhin ako gamit ang mga ito? Hindi ako ganoong klaseng babae na material. Paano kung isasama mo ako? Naku, nakakainis. Sige, pakakasalan ko na. Hianji. Baby, bakit ka bumalik? Sabi ni Beijing, hindi na tayo maghihiwalay. Ang galing mo may tinago ka pa pala sa akin. Ito ang property na iniwan ni Nanay para sa manugang, walang dapat gumalaw. Wala akong karapatang galawin, pero may karapatan ako. Na pumili ng manugang para kay nanay. Naghiwalay na nga kayo, gusto mo pa kaming kontrolin? Nagdesisyon akong hindi na maghihiwalay. Ikaw lang ang may say. Sino ka ba? Bakit ka ganyan magdesisyon? Sa bahay na ito, ako ang may karapatang gumawa ng gusto ko. Kung ayaw mo maghiwalay, kami ang hiwalay. Aalis kami. Hindi mo naman kami makukulong dito, di ba? Hoy mga tagalungsod, huwag muna kayong umalis, pakinggan nyo muna ako. Alam mo ba talaga kung gaano karami ang pera namin? Isang sira-sirang ranch lang, 10,000 yak. Mga 10 milyon lang, hindi naman katumbas ng isang kahon ng ginto. Akala ko, pera lang ang habol mo sa amin. Pero na yon. Hindi pala pera ang habol mo, kasi hindi mo alam kung gaano karami ang pera namin. Ito.
Hindi pa sapat. Ang mga basura lang na ito, katumbas lang ng 2-3 taon naming upa. Upa. Ang taoy 1 taon, amin. Makinig kayong lahat kung sino man ang maglakas loob na makipagnegosyo sa dalawang ito. Ay kalaban ko si Hyansi. Ano ang isinakripisyo ni Hyanshi para sa iyo? Alam Montag na bean gayon? Ang laki-laki ng negosyo basta na lang iniwan. Sabi ko na, hindi importante ang pera, importante ka. Tangga. Huwag kayong magpaligoy-ligoy sa harap ko, kung hindi. Wala kayong makukuha sa amin. Hindi mo ba sinabing hindi na kayo maghihiwalay? Dahil mabait kayo kay Xiaodu. Hindi kayo pwedeng iwan ni Xiao Duo, kung hindi. Kayong tatlo, maglalayas kayong hubot-hubad. Aya and I Xiao Duo na hubot hubad. Pumunta ka ron maglaro, kayong dalawa sumama sa akin. Maglalagay ako ng mga patakaran. Nang umalis si nanay, pinagkatiwalaan niya ako na alagaan ang pamilyang ito. Sa totoo lang, ang ibig sabihin niya ay alagaan ka. Pero ganito ang nangyari. Ako ang may kasalanan kay nanay. Ate, ako. Kailangan kong tuparin ang huling habilin ni nanay. Kung gusto mong maging manugang, dapat mo munang lampasan ang pagsubok ko. Ayos, ang dating first lady ngayon ay naging Empress Dowager na. Magsisimula na ang tunay na laban. Naging pulubi si Hyanshi. Sabi mo alagaan mo siya. Sa aspeto ng pagkatao, swerte mo na nakalusot ka. Dito. Hindi naman ako ganoon kabait. Siyempre gusto ko ng lalaking mabuti sa akin. Pero kung mayaman siya, mas mainam. Pagdating naman sa itsura, Bahala na. Basta gusto ni Hyansi. Lanan. Gusto ko. Tarantado, tulong ba to? Parang sinadya mo yatang sirain ang sitwasyon eh. mahal ka ni Xiao Duo at sincere ka rin sa kanya. Sa pagiging katulong, pasado ka. Ah, so katulong lang pala ako. Sige na, dahil kay Xiao Duo, tiisin ko na. Alam mo na ang negosyo ng pamilya namin. Pero sa kakayahan mo ngayon, hindi ka pa makakatulong ng malaki. Kaya, magsimula ka muna sa maliliit na bagay. Ang ngolekta ng upa, pagtutuos ng gastos, kaya ko yan. Huwag kang magmadali, hindi pa yan ang usapan. Ikaw ang napili ni Hyanshi na maging asawa. Pero bago siya pumanaw, may isa pa siyang pinili para sa kanya. Kung gusto mong makapasok, kailangan mong maging mas magaling kaysa sa kanya bago kita pag-isipan. Ayokong magpakasal sa iba. Kahit ang huling habilin ni nanay ay susuwayin mo. Gago ka, gusto mo na namang mapaalis? Ayoko namang mawala ka. Ang laki-laki ng minanang yaman eh. Magtiwala ka sa akin. Competition lang naman to. Sa trabaho, hindi pa ako natatalo. Kaya ko to. Tinatanggap ko. Sige, pansamantala, payagan ko kayong dalawang manatili dito. Tungkol naman sa inyong kita at allowance. Kukunin ko ang ika-10 ng kita ng ranch para sa inyo. Hindi importante ang pera. Ang mahalaga ay ipakita ko ang kakayahan ko. Mengya, pasok ka. Kuya Yancy. Nako, wala na to. Sumuko na lang kaya ako. Kapatid ko si Mengyao, walang problema sa pagkatao niya. Mabuti rin siya kay Xiao Duo. Dito, pareho kayong panalo. Pero siya, sumusunod sa akin. Pero hindi ko siya gusto. Dito, pareho rin kayo. Ang susunod. Tingnan natin ang kakayahan ninyong dalawa sa pag-asikaso ng bahay. Pumunta ka at magsibak ng kahoy. Naghiwa ulit ng kahoy. Wala na bang ibang trabaho sa bahay niyo kundi maghiwa ng kahoy? Ay naku, isa-isa lang. Gusto mong makapag-asawa ng mayaman? Hindi ganun kadali yon. Hays, TSS.
Aray. Bakit tumakbo ang panggatong? Ang seryoso mo naman, tignan mo yung kamay mo. Puro pasa na. Tara, umalis na tayo bukas. Ayoko. Ang daming kayamanan, bakit ko tatanggihan? Sinasadya lang ni Beijing na pahirapan ka. Huwag mong pilitin. Kung kaya mong isakripisyo lahat para sakin, kaya ko ring ibigay lahat para sa'yo. Pero ayokong makita kang nahihirapan, ayokong makita kang nasasaktan. Tangga, sino bang hindi nahihirapan? Sino bang hindi nasasaktan? Sa salita ninyo sa kapatagan kapag tinanggap mo na. Ang regalo ng langit kailangan mong tanggapin. Ang pagsubok na dala nito. Pero, hindi mo kaya si Mingyao. Ay nga, pag-usapan natin si Minyaw. May itatanong ako sa'yo, dapat mong sagutin ng totoo. Tanong mo, Si Minyaw, maganda at masipag. Bakit ayaw mo sa kanya? siya mahirap ipaliwanag. Anong klaseng tao? Ang gusto mo? Di mo masasabi yan. Gusto ko yung tulad mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Kanina, naisip ko mali ang pinili kong laban. Sa pagpapatakbo ng bahay, hindi lang lakas ang kailangan. Sa paghihiwa ng kahoy, ang galing ko. Ang talino ko, hindi pa nga nahulog yon. Sige, alis na. Bukas, maaga akong gigising para magpakita. Sige na. Ayoko, sandali pa. Ay nako, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang tulog ko. Kung matatalo tayo sa almusal bukas, wala na talaga. Alis na. Di ka na matutulog? Kung matutulog pa ako, baka maging asawa mo na ang asawa ko. Hindi na ako makatulog, sanay akong maaga gumising. Malamig dito sa umaga. Uminom ka ng tsaa para mainit-init. Salamat. Ang sarap. Huwag kang uminom ng sobra. Marami pang masarap na pagkain mamaya. Ang galing mo talaga magluto. Nag-aral ako sa culinary school. Ayun, nasagasaan mo ang baril. Huwag na nating subukin ang propesyon nila gamit ang hilig lang natin. O kaya, tulungan na lang kita. Hindi na. Dati rin, ako lang ang gumagawa. Mabilis lang. Hindi rin ito bagay sa atin. Hindi naman pwedeng nanonood lang ako. Ate, Hindi naman kailangang masyadong seryoso. Ano ba ang ibig mong sabihin? kahit gano ka pa kagaling. Malal ampazan Montag ba ako? Bagamat ipinanganak ako sa bansa, nag-aral ako sa New York ng 8 taon. Meron akong isang doctorate at 2 master's degree. Nag-aral din ako ng French cuisine sa France ng 1 taon. Sa pastulan na ito, ang yaman ng aming pamilya, pangalawa lang sa pamilya ni Heianshi. Pero halos pareho lang. Kung hindi lang para bumalik at magmana ng negosyo. Malamang isa na akong top model sa bansa ngayon. Ikaf. Ano ang IPEP Antay Montag SA akin? Talagang anak ng mayaman. Anak ng mayaman man, kailangan pa ring magbuhat ng palakol at makipagkumpetensya sa paghihiwa ng kahoy.
Magaling ka sa paghihiwa ng kahoy, hindi kita kayang talunin. Kaya umatras ka na lang. Alam kong malaki ang agwat natin pero hindi ko inakala na ganito kalaki. Ikaw na lang, uuwi na ako para matulog ulit, inaantok na ako. Hindi na ako makikipagkompetensya. Wala namang saysay ang pagkukumpetensya. Jianhua, tignan mo ang dala ko. Soy milk, saan mo nakuha? Kahapon pumunta ako sa lungsod para sa trabaho. Naalala ko lang na nitong mga nakaraang araw. Laging sinasabi mong gusto mo ito, kaya maaga akong umalis. At mabilis na nagmaneho pabalik, mainit-init pa, kain ka na. Sige, hahanap muna ako ng kutsara. Salamat. Tara, uminom tayo. Busog na ako sa dog food, hindi na ako makakakain. Dog food, asan ang aso? Ang tanga mo naman. Tikman mo. Dahan-dahan lang. Ikaw lang ang gumagawa? Nasan si Jinhua? Kakatapos lang uminom ng soy milk, nag-idlip ulit. Sumuko na ako. Sino yan? Si Mingyaw. Ayos yun. Wag kang mak und waring tanga, ikaf yun. Sumuko na ako. Paano ako susuko? Bakit si Menyaw lang ang gumagawa ng almusal? Halatang ayaw mo nang makipagkompetensya. Una gusto ko talaga, pero kaninang umaga. Sinabi sa akin ni Mingyaw ang kanyang mga kondisyon pag-aaral sa abroad. Tapos doctorate, tapos supermodel pa, bigla kong naisip. Hindi na kailangang magkompetensya pa. Panalo na ako. Hindi niyo ba naiintindihan? Mga binibini, hindi pa ba kayo nagtrabaho? Ngayon, libreng aral mula sa atin nyo. Alam niyo ba ang core logic ng horse race mechanism? Parehas ang lakas, kahit sinong side, konting pagsisikap lang. May iwan na ang kalaban at ang kalaban, konting pagsisikap lang. May iwan ka rin para magkaroon ng motivation ang dalawang side. Para sa best result, gets? Pero kung sobrang laki ng agwat, tulad naming dalawa, tapos pinipilit pa rin ng boss na magkompetensya, ibig sabihin lang nun. Isang bagay, Anong bagay? may resulta na sa isip ng boss, nagpapatahit-tahimik lang. Para sa formalidad lang. Kaya't pa toto yung kalokohan mo, hindi ikaw. Ang dapat manalo, kundi si Menyaw. Huwag kang magmadali, kalahati pa lang ng analisis ko. Hindi na ito horse race mechanism, promotion mechanism na, parang. Pagpasok namin ni Mingyaw sa bahay na to. Parang promotion at salary increase, promotion at salary increase. Alam niyo yun, di ba? Gets. Nandito ang mga kondisyon ni Mingyaw. Kung talagang qualified siya, dapat na-promote na siya, hindi na ako dapat nandito. Kahit sabihin nating si Baijing. Gustong gumamit ng stepping stone para ma-promote si Mingyaw. Dapat naman mamili ng maayos. Na mas mataas na bato, hindi naman siguro. Ako ang gagamiting putik para umangat kaya. Ang conclusion, ako ang pinili ng boss. Ang putik na to, Pero bakit ang balibalita sa city? Pinakamababa kang empleyado. madali lang magsalita kapag hindi ikaw ang nahihirapan. Alam ko rin na kung mag-word ng ginto, siguradong kikita. Bakit hindi ako bumili ng 1 toneladang ginto at ilagay sa ilalim ng kama? Walang pera. Kung sa workplace, yon ay walang koneksyon. O ikaw ba ang sumipa sa itlog ng koneksyon? Huwag kang mag-imbestiga sa akin, hindi maganda yan. Hindi lang kita inimbestigahan, pati ang iyong mga ninuno. Lahat ay nasuri ko na. Ano ang resulta? Ang resulta ay nagkaroon ng konsultasyon ang iyong lola, siya. May posibilidad pa siyang gumising. Talaga? Si Heianxi ay pumunta na sa lungsod kahapon ng umaga. Naayos na ang lahat, kulang na lang ang pirma ng pamilya para sa operasyon. Baijing, maraming salamat sa iyo, ako. Bitawan mo, huwag mong harangan ang pagkain ko. Uminom ka na ng soy milk. Wala pa akong kinain. Kain. Ano ang gusto mong kainin? Ako na ang magpapakain sa iyo.
Umupo ka na at kumain ng maayos. Mamaya ay pupunta tayo sa lungsod para ayusin ang mga bagay ng iyong lola. At sasabay na rin tayong kumain kasama ang iyong pamilya para pag-usapan. Ang kasal, ituring na nating engagement party. Kain na tayo. Tiningnan ko kanina sa garahe. Kulinan Range Rover. Bentayga, nandito lahat yan. Alin ang gusto mong gamitin papuntang lungsod? Yung Jetta sa labas ay sapat na. Ha? Engagement party yan, Jetta lang ang gagamitin. Tang, gusto mo bang mamatay? Ang tatlo sa amin. Parang tatlong lobo. Kapag nalaman nilang mayaman ka, talagang wala kang matitira. Yung Jetta ay para sa pagtakbo sa pastulan, hindi natin pwedeng gamitin ang Jetta. Eh, Sundin mo ang sinabi niya. Ha? Sundin mo siya. Siyempre, para sa ikabubuti ng pamilya, sundin mo siya. Papalitan pa ba ang restaurant? Hindi na importante, isang pagkain lang yan, magpanggap na mayaman. Pakainin natin na masarap ang mga magulang mo. tama ang iyong iniisip. Ito ang pera mula sa pagbebenta ng yak kahapon, itago mo. Ate, kukunin ko lang ang isang ikapu, ang natitira ay sa iyo. Ito na ang isang ikapu, atin lahat ito. Ate, hindi ba ako sanay sa ganito? Siege, basta masaya ka. Beijing. Salamat sa iyo, ako. Maling tao ang pinasalamatan mo, si Hayanshi ang gumawa ng lahat. Ito, hindi man lang magpanggap ng matagal. Nagre-rebelde na ba siya? Sobra ko bang pinaganda ang trato sa kanya? Ete, isang linggo na akong katulong sa bahay niyo. Ano ba ang sinabi ko? Dahil lang sa hindi ka nagpursage. Magkasama kayong lumaki ni Hayanshi. Bakit kayong dalawa walang spark? Walang kwenta. Kahit gaano katagal ang childhood friends, hindi talo sa love at first sight ng straight guy. Nakakapagtaka talaga. Si Hyunji at Janghwa, paano sila nagkakilala? Nagbreak lang siya kahapon. Kinabukasan, nagpropose na agad siya. Tapos dito na siya nakatira. Ano ba ito? Walang logic talaga. Regalo NG Langit 2. Ay, kailangan kong pumunta sa restaurant. Tingnan ko kung ano na ang setup. Huwag naman sana akong mapahiya. Hintayin Montag ako. Nung malubha si Lola, hindi ganito karami ang tao. Ngayon, okay na. Nakita ko na silang lahat. Anak, ano ba yang sinasabi Montag? Hindi BA engagement party mo na yon? Masaya pag maraming tao. Tito, Jianan. Tita, Hello po tito, Jianan, tita. Hello po tito at tita. Hello bro. Ay, huwag na masyadong formal. Magiging pamilya na tayo. Kailan mo ako dadalhin para makita ang preparations mo? Hindi pa ako nakakakain ng almusal. sige, tara na. Babae sa loob ng sasakyan, lalaki sa bubong. Pastol, ito lang ang sasakyan mo para sunduin kami? Pastol ba naman magdodrive ng sports car? Ay, ito lang ang sasakyan. Hindi naman mukhang. Kayang magbigay ng 500K na dowry. Baka pinagbentahan lahat ng gamit. Tama, wala na kaming makain ngayon. Later, magbigay ka ng malaking ambag. O kaya, mag-book na lang ako ng taxi para sa inyo.
Sino ba ang nag-imbita sa kanila? Kung gusto nila ng taxi, sila na ang mag-book. Ako na ang magta-taxi. Importante ang pagkain, kahit anong sasakyan. Tara na. Pumunta na lang tayo sa restaurant. Gamit itong sira-sirang sasakyan. Anong magandang restaurant ang mapupuntahan nito? Gusto ko pa naman ma-post sa social media. Para ipagdiinan ang kasal ng Ed ko. Ngayon, okay na. Hindi na lang ako mapahiya. Sino ba ang nangailangan ng congratulations mo? Kung may time ka, mas mabuti pang dalawin mo si Lola sa ospital. Sakay na. Bahala sila kung ayaw nilang sumama. Mauna na kayo. Sabihin nyo sa akin ang hotel at room pagdating nyo. Susunod na lang kami. Sige po, Tito. Pupunta ako. Bakit ang laki ng private room? Hindi ka siya ang inihaw na kamelyo sa private room. Dito na lang tayo kakain. Inihaw na kamelyo. Okay ito na. Halika kayong dalawa. Tulungan niyo ako. Ano bang gusto ng tatay mo, Mauton? O Cabernet Sauvignon? Mahigit 30,000 peso. Ate, sabi mo simpleng pagkain lang. O Onga? Hindi ba't napagkasunduan nating magpanggap lang? Eto ka naman, may banquet hall, inihaw na kamelyo at mamahaling alak. Pinapagmukha kitang mahirap, hindi tanga. Kayo bang mayayaman? Hindi talaga nag-iisip ng tama? Talagang ginastusan ko ito. Hindi naman kami ganito kumain palagi. Talagang nagpanggap lang tayo. Pakiusap, simpleng pagkain na lang. Libre lang, sapat na. May ganitong private room ba tayo? Kulang pa sa service charge. Saka, nabuksan na ang alak. Ibuhos mo ulit. Itabi niyo para sa kasal ni Duo. Ibuhos Montag ulit. Anong tingin-tingin mo, ibuhos mo? Sej, ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Pero ang kamelyo, luto na, hindi ko na. Maibabalik sa buhay. Ayos lang, konti lang ang ihain. Ang tira, ipakain sa mga empleyado. Sige, salamat. Text mo si Papa, palitan ang private room. Ay te-text ko na. Oy, si Hua pala ito. Ang tagal nating hindi nakita. Hindi man lang bumati. Ano na nangyari, Boss Wang? Hindi ka pa natanggal? Ganyan lang ang alam mo. Hindi mo ako kayang talunin. Masyado mong maliit ang koneksyon ng kuya mo. Eh, ikaw? Gusto mo pa ng isang sipa? Kuya, naawa ko sa'yo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hindi na, may ako na siya. Anong ibig mong sabihin? May boyfriend ka na? Engagement party ko ngayon, hindi kita papansinin. Nakapark na ang kotse mo. Oy, nagdala ka ng kotse? Hindi ko pa nakikita ang brand na ito ng kotse. Local na Yeta Yinhua. Hindi ko inaasahang pipiliin mo. Ang isang taong walang pera. Ito ang aking bonsong kapatid. Ngayong araw na ito, bigyan mo ako ng isa 0% na diskwento. Sige, Diskwento. Ay, At Red Wine Pa. kung hindi mo kayang bilhin, hindi mo naman kailangang bumili ng peke. Gusto ko ang peke. Wow, ako mismo ay nag-aalala sa gasto sa alak. May nagmamadaling magbayad nito. Pareho tayong nagtatrabaho. Hindi ka ba mag-i-engage? Bibigyan kita ng isang bote na magandang alak bilang regalo. Bigyan mo siya ng isang bote na nakakahalaga ng 1,000. Isulat mo sa akin. Hindi na kailangan, itong bote na lang na ito. Walang utang na loob, isulat mo ang bote na ito. Salamat, Boss Wang. Maliit na bagay, mag-usap tayo palagi. Ginoo, bayaan mo ang alak. Hinaharangan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Gusto nyo bang magnegosyo? Ang negosyo mo, hindi na namin gagawin. Bayaan mo ang alak. Sino ka ba? Ako ang responsible dito. Responsible, hindi mo dapat saktan ang aking malaking kliyente. Hindi ko pinapansin kung gaano kalaki ang kliyente mo. Walang mas mahalaga kaysa sa bote ng alak na ito. Bayaan mo muna. Ano? Isang peke lang?
Oo, 45 taon. 350,000 dolyar. Bayaan mo, huwag mong sabihin na niloloko ka namin. Nakuha na ng kamera. Ikaw ang kumuha at nagbasag nito. Hindi ka sinasakdal ng aming may-ari. Malaking pabor na sa iyo. Ha. 350,000 dolyar. May-ari. Bayaan mo ang alak. Hindi nakakagulat na ito ang pinakamagandang restaurant. Napakaganda. May minimum na gastos sa ganitong lugar. Mamaya. Kumain tayo ng husto. Maganda ang lugar, pero isang kainan lang. Hindi naman masyadong mahal. Paumanhin, nagpalit kami ng private room. Hindi maganda ang serbisyo. Paumanhin, paumanhin. Sa kondisyon ng pamilya mo, makakapaghandog ka ng isang inuman dito. Malaking pagpapakita ng sinseridad, isa lang ang kapatid ko. Dapat gawin ng maayos. Ang alak mo, hindi maganda. Sa ganitong mahalagang okasyon, dapat may wulyange. Umautay. Anong malaking opisyal ka? Laging hulyangi at mautay ang sinasabi. May inumin na, mabuti na. Sabi ko sa iyo, huwag kang. Ang 500,000 na dote ay nakakalito sa panahon ngayon. Sino ba mag-asawa ng anak na babae na hindi kumukuha ng 100,000 hanggang 1 milyon na dote? Sa mga blind date ko, tinitignan ko muna kung ilang digit ang savings. Bago ko isipin kung makikipagkita o hindi, tama-tama. Bilang mga magulang, dapat nating tiyakin ang kinabukasan ng ating mga anak. Dapat tingnan ang malayo, paano kung hiniram lang yang dote. Pagkatapos, Hindi ba si Jianhua at ang asawa niya ang magbabayad nun? Ang galing mo talaga sa pagpili. Noong nagkasakit at na-ospital si Lola, hindi nagbigay ng kahit piso si Tio. Ang galing mong magtipid. Matanda na si Lola, sa huli, hindi ba't? Nawalan tayo ng tao at pera. hindi ba't ako rin naman? Nag-iisip para sa lahat. Huwag kang magalit, hindi ko sinasabing humihingi ako ng pera sa inyo. Sinasabi ko lang sa iyo, mabuhay ka lang ng maayos. Huwag kang makialam sa walang kabuluhan. Ano bang sinasabi ng batang ito? Hindi ba't para sa ikabubuti mo rin ito? Kung ikaw ay mag-asawa ng maling tao, ikaw ang maghihirap sa huli. Ang sinabi ni Tita, para sa akin na si Baijing. Magaspang man ang salita, totoo naman, kung sakali mang. Hindi mabuhay si Jianhua sa hinaharap. Hindi ba't lalapit din sila sa amin, mga kamag-anak sa lungsod, para humingi ng tulong? Parang tutulong ka naman. Kahit hindi ako tutulong, kung araw-araw kang pupunta para manghiram ng pera. Mayinis din ako sa iyo. Ganito ba ang ugali ng pamilya ninyong Jian? Medyo, kanya-kanyang buhay lang. Walang sinuman ang dapat makinabang sa kapwa. Tita, Huwag mong hamakin ang mahirap na kabataan, baka balang araw. yumaman si Hiansi. Hindi ka rin ba makikinabang? Zanaan ga yumaman na ziya agad. Para mabawasan ang isang mahirap na kamag-anak. Mengyao, magdala ng alak, sasamahan ko ang mga magulang. Tiyo at tita, uminom tayo ng husto. Gets ka na ate. Pwede kong hindi pakialaman ang pamilya mo, pero kung gusto mong apakan ako na si Baijing, tiyak nagaganti ako ng malala. Kung gusto ni Tio, uminom tayo ng 2 bote. Bilang magulang sa kasal ng kapatid ko, tagay ko sa inyong lahat. Magdala ng alak.
Una na ako. Bakit hindi mo pigilan? Kapag umiinom si Beijing, walang dapat pumigil, sinumang pumigil ay papaluin. Yung 500,000 na tutunuan, si Hyansi. Ang nagbigay ng walang paalam, hindi ko alam, ano, nagsisisi ka na? Hindi ko ginastos ang pera, tita. Hindi ko ibig sabihin yon. Bata pa si Hyansi, hindi pa marunong sa mga bagay-bagay. Nag-prepare ulit ako ng bago. Ito ang dot ko para kay Janhua. Sana ay hindi ninyo ito ikahiya. Para sa amin lahat ito. Hindi pwedeng makuha ulit ni Janhua. Huwag kayong mag-alala, tita. Para sa inyong dalawa ito. Vala para kay Jinhua at Hyansi. Akin lahat, pero hayaan niyong maging malinaw. Sa hinaharap, magkanya-kanya na tayo. Kapag tinanggap nyo ang dote ko, huwag nyo nang guluhin. Ang buhay ng mag-asawa. Ayokong maging target ng mga taong walang pera, laging nanghihiram. Nakakainis na. Mahirap man kami, pero hindi kami nagbebenta ng anak para yumaman. Maganda ang anak naming sinanan. Sa hinaharap, mag-asawa siya ng gwapo. Si Hyansi naman. Medyo ordinaryo lang. Basta malusog, okay na yon. Pwede na. Ano ba ang silbi ng pera at pogi kung hindi naman mabuti? Ang anak naming sinanan, dapat sa taong magiging mabuti sa kanya. At sa amin naming mag-asawa. Basta mabuti ka sa akin at kay Lola, okay na. Huwag mo nang intindihin ang iba. Ang kasal, hindi namin plano sa lungsod. Mas gusto naming sa bukid, malawak at masaya. Kung ayaw niyong malayo, huwag na kayong pumunta. Amoy hayop, kahit imbitahan pa kami, pag-isipan ko pa. Hindi mo na kailangang mag-isip, hindi kita imbitahan. Jinhua, Zinazadya Montag PA, 2? Ngayon ang kasal ko, tapos simula pa lang, pinahiya mo na ako at ang asawa ko. Pati pamilya niya. Hindi ba't sinasadya mo? 13 minuto na kitang tinitiis. Hindi pa kita pinalalayas, sapat na yon para ipakita ang respeto. Sasabihin ko sa'yo, Mabuti, nakapangasawa ka ng biglang yaman. At ngayon, minamaliit mo na kami. hindi biglang yaman ang asawa kong si Hyansi. Tunay na mayaman at minamaliit kita. Ano ngayon? Ngayong mayaman ka na, wala na bang saysay ang pamilya? Kahit noong wala akong pera, hindi kita kailangan. Ngayong mayaman na ako. Lalo na, kung galit na galit ka, umalis ka na. Baka bigla kang atakihin. Tatawag pa ng ambulansya, sayang lang ang pera. Sige, Jinhua, alis na tayo. Tara. Umalis na ang mga di natin kakilala, pwede na nating pag-usapan ang kasal. May di pa tayo kakilala dito. Hoy, Bonso, kung gusto mo ako, sabihin mo diretso. Halika, iskan mo na lang para sa contact info. Wala rin naman kaming magagawa. Sabihin nyo lang sa amin ang petsa. Darating kami ng maaga. Nag-usap na kami ni Janhua. Kapag gumaling na si Lola, magkakasal na kami. Yang matandang yan, hintayin PA nating gumaling? Nag-hire kami ng eksperto para mag-consult sa kalagayan ni Lola. Tapos na ang operasyon, maayos ang lagay niya, nagre-recover na lang. Malapit nang gumaling si Lola. Talaga? Baying, Jinhua? Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Bakit ka gumastos na malaki? Mas mabuti PA sana. Tumahimik ka. Hoy, Yin, naghihimagsik ka PA? Gusto mo rin bang paalisin ako?
Nanay niya si Lola, wala siyang kakayahang gamutin ang sariling ina. Ang simpleng salamat sa mga tumulong sa nanay niya ay hindi niya magawa. Noong bata pa kami, laging kayong nag-aaway araw-araw. Galit na galit si Papa. Kaya pinapalo niya kami ni Jensong ng malakas. Nung lumaki kami, pinilit niyo akong magpakasal sa mayaman. Okay lang yun. Pero ang tunay na sumira sa akin ay, nang pilitin mo kami ni Papa na pabayaan si Lola. Kung sakaling ikaw ang maging paralitiko, paano mo gusto kaming tratuhin ni Jensong? Mamatay na lang sana yung matanda. Huwag nang sayangin ang pera ng pamilya. Gusto mo ba yun? Ha? Gusto mo ba, Jensong? Ay ganito ang gawin sa'yo. May kasalanan din ako, pero ang pamilya ng tiyo mo, wala silang pakialam. Sa kalagayan natin, mahirap iligtas si Lola. Kung ako ang nakaratay. Kung kaya ko, ako mismo ang bubunot. NG Oxygen Tube KO. Hindi ko hahayang dahil sa akin, ay mawasak ang pamilya mo at ng kapatid mo. Jianhua, bilang outsider, isang bagay lang ang sasabihin ko. Lahat ng pamilya may problema. Hindi ko sang-ayon ang ginawa ni tita. Pero hindi ko masasabing mali ang desisyon niya. Huwag kang umiyak, nandito ako. Tama. Maayos na ang lahat ng hidwaan. Masaya na tayo. Magandang araw ito, huwag kang umiyak. Heyansi Baiying. Gusto kong ipagtaguyod ang aking ina, si Jianhua, at ang pamilya Jian, inom kami para sa inyo. Salamat. Tito. Maliit yata tong baso Montag a? Palitan ko ng mas malaki. Huwag. O kaya, ikaw na lang uminom para sa tatay mo. Huwag na muna pag-usapan kung inom o hindi, pero kung ako'y papiliin, lalaban ako. Sige, bihira lang kayong makapunta sa syudad, ako na ang bahala sa pagkain. Matandang babae, may pera ako. Iimbitahan kita sa pagkain na ito. Bigyan ang anak ko ng king crab, lobster. Ilabas lahat ng masasarap. Parang ang generous emo. Para emo ba yan? Galing sa pagbenta ng anak mo. Treat? Galing yan kay Baying. Anong kinalaman mo? Tita, huwag po kayong mag-abala. Sa amin po ang restaurant na ito. Sige at wala pang orders, lipat na tayo sa function hall. Ayos, agree ako. Mas maluwag doon, parang kumakain tayo sa kapatagan. Konti lang tayo, parang ang awkward SA function hall. Okay lang, essay amin naman to. Walong awkward. Anong nangyayari, ate? Binibenta niyo talaga ako sa mayamang pamilya. Binibenta? Si Hyunji mismo ang nagpumilit na ikaw ang pakakasalan. Ano ibig mong sabihin? Ay naku, yung inihaw na kamelyo. Huwag niyo ipambaon kay Lao Liu, bigyan niyo ako. Tita, may itatanong po ako sa inyo. Sino ang nagpakilala kay Heianshi nang magharana siya? Walang nagpakilala, kusang dumating. Sabi niya kaklase ni Jianhua, pumayag na ako. Kaklase? Hindi naman nag-aral doon si Heianshi, at saka. Kung kaklase, dapat kilala mo siya. Alam mo naman ang relasyon namin dito. Ni hindi ka unga inintindi si Yinhua. Pakialam ko pa sa kaklase niya. Tama ka, pupunta PABA tayo sa function hall? Gusto ko makita yung inihaw na kamelyo. Dito, samahan ko kayo. Hoy Kumar, kakain kami ng inihaw na kamelyo. Mamaya send ako ng picture sa'yo. Dito tayo. Itapon mo na lang siya sa sofa. Sino yan? Kaya ko pa uminom. Masama ba pakiramdam? Sa suka ka ba?
Nakuha ko na siya. Kaya ko pa. Ganyan mo na lang siya papanoorin? Paano kung magwala siya ng magwala? Noong nakaraan, lasing ako sa ranch. Buong gabi siya nagbantay sa akin, hawak ang palangana. Ang pagpapakita mo ng pagmamahalan, parang pinipilit mo pa akong manood. Grabe naman. Ikaw na ang bahala kay Baijing, ako narito. Kailangan ko na talagang umalis, baka mamaya mabulunan ako sa pagmamahalan mo. May tinatago ka ba sa akin? Akala mo dahil maganda ka, pwede ka nang magsinungaling. Aminado na si Lifugi. Mukhang hindi naman pala masyadong malungkot na natalo tayo sa kanya. Ha? Teka, ikaw ang natalo, wala akong kinalaman diyan. Hindi ko naman talaga gusto si Heianshi. Tropa lang ang turing ko sa kanya, pero ikaw ang tropa niya, di ba? Hindi na importante yung. May gusto na ako ng iba, eh. Naku, buti na lang nakalabas na tayo sa mga yan. Nakakaloka. Ako pa talaga ang matalino, dinala kita para makatakas. Kung hindi, baka nalunod ka na sa kanila. Eh, di ka rin naman uminom ng kaunti. Kasalanan lahat yan ni Mingyao, ang kulit. Dito muna tayo magtago, pag alis nila, saka tayo babalik. Eh kung hindi sila umuwi. Eh, di bukas na lang tayo umuwi. Pero gusto ko pa sanang mag first night. Usapan natin, magsasabi ka muna bago ang first night. Aminin mo na. Actually, matagal na tayong nagkita noon, ikaw. Ang nagligtas ng buhay ko. Eh bakit hindi mo ako hinintay? Na-ospital si Xiao Duo dahil sa stomach spasm, kailangan kong umalis. Kinabukasan, balak ko sanang magpakasal, pero dumating ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ayokong mabigla ka. At saka, maganda rin na magsimula tayo ulit. Ito, Ang lahat ng pagtatagpo ay regalo mula sa langit, salamat sa Diyos. Na nagkita ulit tayo.
Ikaw ang pinakamagandang regalo sa buhay ko. Eh, di ba first night na tayo? Ang kulit mo, sinira mo pa ang muod talaga namang. Paano tayo mag-first night dito? Nasa gitna tayo ng damuhan, dapat malaya, walang inhibisyon. At masaya. Ay naku. Asawa mo na ako, bakit ka nagmamadali? Nagmamadali ako, ang tagal ko nang naghintay. Naku, anong ginagawa mo? Umalis ka dyan.